Charmaine, lumabas ka dyan! Sigaw ni Jacob matapos magpaputok ng baril. He feels so devastated. Boss, huminahon po kayo. Ano po bang problema? Tanong ng matabang guard na 2 lipa ang layo. Si Charmaine, nasa siya? Ilabas niyo ang fiancé ko! Mabilis niyang tinutok ang baril sa gwardya. Boss, yung tinutukoy mo ba yung babae na nandito kanina? Kanina pa ho nakauwi. Nangangatog na sabi ng gwardya. Napailing na lang si Jacob. So galing nga rito dalagat nagsinungaling ito sa kanya. Ibig sabihin, matagal na nakikipagkita si Charmaine kay Rafael nang hindi niya nalalaman. Bang! Isang putok muli ng baril, sinadya ni Jacob na iputok yun sa sahig upang takutin ng gwardya. Niloloko mo rin ba ako? Gusto mo bang gripuhan ko yung ulo mo? Jacob is out of his mind. Sawang-sawa na siyang maloko. Pakiramdam niya kasi masyado na siyang mabait kaya parati siyang niloloko. Boss, nagsasabi po ako ng totoo. Wala nga siya rito. Maya-maya pa'y pareho silang napaningon nang may nagsalita mula sa kanilang likuran gamit ang baritonong boses. Anong kaguluhan to? Naabala si Rafael sa mga narinig ng putok ng baril at hindi niya inaasahan na si Jacob palang may gawa noon. What the heck are you doing here? Ano na naman bang problema mo? Masyado na kasing gabi at hindi magets ng binatang si Rafael kung ano pinuputok ng butsi ni Jacob. Ikaw ang problema ko. Matalim na tinignan ni Jacob ang binata. Kung ako sa'yo, ilabas mo na siya bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Kay Rafael naman nakatutok ngayon ng baril. Hindi man lang natinag si Rafael. Nakakaloko pa itong ngumiti. Hindi niya kasi magets ang pinupunto ng kausap. Wait, si Charmaine ba tinutukoy mo? Sino pa ba sa tingin mo? Alam kong galing siya rito kaya ilabas mo na siya. Coming from you na, galing, meaning wala na siya rito. Hindi mo ba nakita sa mga CCTV mo na inihatid ko siya sa labas ng bahay mo? Don't tell me may ginawa ka na namang katarantaduhan. Parang unti-unti na nagigets ni Rafael ang sinadya ni Jacob. Don't fool me. Alam ko nariyan siya sa loob. Akmang papasok na sana si Jacob sa loob, ngunit mabilis siyang hinarangan ni Rafael. Hep hep hep. You're saying na wala siya sa inyo? Don't tell me na nag-away kayo kaya dito mo siya hinahanap sa akin. Ibang klase ka rin, no? Mabilis na tinulak ni Rafael ang kaharap. Naiinis siya rito. Matinong-matino niya kasing inihatid si Charmaine sa bahay nito, tapos malalaman-laman niya ngayon na nawawala ito. Yes, wala nga siya, kaya putang ina mo, tumabi ka dyan. Hinayaan na ni Rafael na pumasok ito sa mansyon para na rin matahimik ang kaluluwa nito. Kahit na kasi balibalik ta rin niyang mansyon ay wala siyang makikitang Charmaine sa loob. Babe, nasan ka na? Let's go home! Sigaw ni Jacob sa loob. Isa-isa niyang hinalugog ang bawat sulok ng bahay ni Rafael. Ngunit hindi niya talaga ito makita. Iniisip niyang itinatago nitong dalaga. Muling inikot ni Jacob ang buong kabahayan at nakita niya si Rafael na nagmamadaling bumaba ng hagdan. Saan ka pupunta? Mabilis na hinawakan ni Jacob ang braso nito upang pigilan ngunit sa puntong ito ay hindi na maipinta ang mukha ni Rafael. Madilim ang aura nito at halatang nagpipigilang na magalit. Saan pa ba? Di hahanapin ko siya? Mabilis niyang tinalikuran si Jacob. Ilang hakbang pa lamang kanyang nagagawa nang muli niya itong lingunin. Hindi ka deserving para kay Charmaine. Hindi mo siya kayang alagaan. Hindi kita mapapatawad kapag may nangyaring masama sa kanya. Rafael mean what he say. Kayang-kaya niyang tapatan si Jacob. At kapag akong naunang nakakita sa kanya, hindi ko na siya ibabalik sa'yo. Hindi na nakakibo si Jacob dahil mabilis nang sumakay na sasakyan si Rafael. Hindi ako papayag, magkakamatayon muna tayo. Sa isip-isip naman ni Jacob habang papasakay na rin sa kanyang sasakyan. Magkaibang direksyon na tinahak nila sa paghahanap sa dalaga, ngunit pareho silang determinadong mahanap ito. Parehas din silang nananalangin na sana'y nasa mabuting kalagayan ito ngayon. Lumalalim na kasi ang gabi at hindi pa rin nila ito nahahanap. Talagang mahirap hanapin ang ayaw magpakita. Babe, nasan ka na ba? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Umiiyak na si Jacob sa sobrang pag-aalala. Kanina pa kasi siya paikot-ikot sa syudad, ngunit hindi niya pa rin nakikita ang kanyang nobya. Samantala, si Rafael naman ay unti-unti na ring pinanghihinaan ng loob.
Gaya ni Jacob ay halos naikot na niyang mga posibilidad na maaaring daanan ng dalaga, ngunit wala talaga ito. Naisip ni Rafael na bumaba muna ng kotse para manigarilyo. He needs to calm his mind and get rid the negative thoughts. Inalis niya sa isipan niya lahat ng pag-aalala at nag-focus siya sa pag-iisip. Isip Rafael, isip. Habang seryosong nag-iisip si Rafael ay aksidente siyang natamaan ng isang kulay itim na pitaka na sa tingin niya nagmulain sa kanyang likuran. Kaagad niya itong binuksan at napamura siya nang makitang larawan ni Charmaine. Putang ina, hindi. Mabilis niyang hinabol ng 3 kabataan na pinaghihinalaan niyang naghagis ng wallet. Hoy, bumalik kayo rito! Iniisip ni Rafael na may ginawa ang mga ito sa dalaga kaya napunta sa mga itong wallet ni Charmaine. Diyos ko po, huwag naman sana. Sana, mali ang iniisip niya. Saan niyo nakuha to? Anong ginawa niyo sa may-ari nito? Nasaan siya? Galit na sabi ni Rafael sa 3 kabataan. Dahil mag-isa lang si Rafael ay natakasan siya ng 2 at isa lamang ang natira. Kuya, wala po akong kasalanan. Bitawan niyo po ako. Pagmamakaawa ng batang hamog. Papakawalan lang kita kapag umamin ka sa akin. Paano napunta sa inyo ang wallet na ito? Nagpipigil lang si Rafael pero toto'y gustong-gusto na niyang lamutakin ang mukha ng pobreng bata. Hindi ako kuya. Yung isang kasamahan ko, yung dumukot ng wallet, ako lang yung lookout. Mabilis niyang kinuwelyahan ng binatilyo. His anger occupied his mind. Nasaan siya? Dalhin mo ko sa kanya. Oo po. Dinala siya nito sa isang mamihan ngunit wala na dito si Charmaine. Inisip ni Rafael na niloloko lang siya nito kaya mabilis siyang tumawag ng pulis at pinadampot ang binatilyo. Hindi ka makakalaya hanggat hindi ko siya nakikita. Naisip niya na maaaring hindi pa nakakalayo si Charmaine. Tiyak kasing naglalakad lang ito ngayon dahil wala itong pera. He feels sad for her. Isa-isa niyang sinuyod ang bawat iskinitang nadadaanan niya ng gamit lamang ang 2 niyang paa. Desidido talaga siyang mahanap ang kaibigan. He doesn't care kung habulin man siya ng mga aso o mapagtripan man siya nito. Ilang sandali pa'y bigla na lang siyang napahinto sa kinatatayuan nang makita si Charmaine at Jacob na magkayakap. Charmaine, napangiti ng mapait si Rafael. Masaya siya, oo. Dahil sa wakas ay safe si Charmaine. Ngunit ang masakit lang ay wala siyang magawa dahil kaibigan lang siya ng dalaga at sa huli pa ulit-ulit itong pipiliin si Jacob. Although he wants to give everything for Charmaine, everything what makes her happy, but sadly, hindi siya lalaki makakapagbigay kay Charmaine noon o hindi si Jacob. Papatalikod na sana siya na bigla niyang narinig na sumigaw ang kaibigan. Bitawan mo ako! Hindi na ako sasama sa'yo! Isinusumpa kong araw na nakilala kita. I hate you, Jacob! Sigaw ng umiiyak na si Charmaine. Pilit itong kumakawala mula sa pagkakayakap ni Jacob. Babe, no. Let's go home. Please, let's fix this. It's just a simple misunderstanding. Sa akin ka maniwala dahil nagsasabi ako ng totoo. I did not intend to hurt your feelings. I love you, babe. Ayusin natin to, please, please. Lumuhod si Jacob sa harapan ng dalaga at niyakap ito sa tuhod. Simple misunderstanding? Jacob, malinaw ko narinig ang lahat, matagal mo nang alam na patay ang ama ko. Tapos hindi mo man lang sinabi sa akin. Para ano? Para pagtakpan ng kasalanan ng asawa mo? Magsama kayo. Pareho kayo manluloko. Sinubukan niyang kalasin ng kamay ni Jacob na nakayakap sa kanya, ngunit ayaw talaga nitong bumitaw. Babe, hindi. Look, bakit ko pagtatakpan si Lucy gayong niloko niya ako? Tayo. About Mang Carling. I'm very sorry babe sa lahat ng masasakit na nasabi ko sa kanya pero believe me, pinagsisisihan ko na yon. Hindi ko kasi alam na. Tama na Jacob. Hindi mo na mabibilog ang ulo ko. Pinagsisisihan kong araw na minahal kita. Tapusin na natin to. Charmaine, you're just stressed. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa naririnig yung side ko. Come on, umuwi na tayo sa bahay. I'm begging you, let's just talk in private. Bitawan mo sabi ako eh. Ano ba? No, I won't let you go. Bitawan mo siya. Sigaw ng isa sa 5 pulis na dumating. Lingid kasi sa kaalaman ni Jacob na habang nagmamakaawa siya kay Charmaine ay naroon sa isang sulok si Rafael at itong tumawag ng pulis. Wait, what's this?
Dahan-dahan na tumayo si Jacob at tinarap ang mga pulis. Sir, nandito kami dahil nakatanggap kami ng reklamo na meron daw ditong lalaki na nangaharas sa isang babae. Sir, base sa nakita namin ngayon, mukhang ikaw yung tinutukoy na impormante. Kalmadong sabi ng isa pang pulis. Bahagyang natawa si Jacob at napakamot sa batok. Haras? Bakit ko naman gagawin yun? Girlfriend ko siya. It's just happened na meron lang kaming hindi pagkakaintindihan. Like other couples. Normal lang yun sa magkarelasyon. Sunod-sunod naman tinignan ng pulis ang panahikbi na si Charmaine. Totoo po ba yun, ma'am? Hindi ka ba niya hinaharas? Hindi sila sinagot ng dalaga. Sa halip ay nag-iwas lang ito ng tingin. Lalo tuloy tumibay ang hinala ng mga pulis na may pananakot na nagaganap. Ma'am, magsalita po kayo. Huwag po kayong matakot na magsabi. Tutulungan po namin kayo. Totoo po bang hinaharas kayo na lalaking to? Matagal inisip ni Charmaine ang kanyang isasagot. Babe, di ba hindi totoong sinasabi nila? Babe, hinaharas ba kita? Hindi naman, hindi ba? Sinubukan ni Jacob na lapitan ng dalaga, ngunit automatiko siya nitong iniwasan. Babe, what's happening? Sir, mukhang trauma-trauma na yung girlfriend mo. Maawa ka naman sa kanya. Huwag mo siyang takutin. Takutin? Muling tumawa si Jacob, yung klase ng tawa na parang hindi sigurado. Galit na galit kasi sa kanyang nobya, kaya natatakot din siya sa kung anong magiging sagot nito. Ma'am, inulit ko po yung tanong. Hinaharas ka ba niya? Sa akin po kayo tumingin, huwag sa kanya. Dito na naisip ni Charmaine na ito ng tamang pagkakataon upang tuluyan na makaalis sa poder ni Jacob. Hindi na rin kasi siya nito gustong makasama pa. Oo, walang kasing samang lalaking yan. Ginawa niyang impyernong buhay ko. Inabuso niya rin ang pagkababae ko, tigit sa lahat pinatay nilang ama ko. Mabibigat na akusasyon ang binitawan ng dalaga. At dito na napilitang gumawa ng karampatang aksyon ng mga pulis. Charmaine, babe, alam mong hindi totoo yan. Ginawa ko bang impyernong buhay mo? Biglang gumuho ang mundo ni Jacob. Hindi niya inakala na ilalaglag siya ng kasintahan. Kahit ganun pa man, ay nagpumilit pa rin siyang lapitan ng dalaga upang kumbinsihin sana itong bawiin ng sinabi. Ngunit mabilis siyang pinusasa ng mga pulis. Sa presinto ka na magpaliwanag. Jacob didn't want to lose Charmaine. Nagpupumiglas siya at pilit na hinuhuling mga mata ng dalaga. Babe, huwag ka namang ganyan. Alam mo kung gaano kita kamahal. Please, ayusin natin to. Let's talk in private. Wala na siyang pakialam kahit na nagmumukha na siyang desperado. Ang importante lang kay Jacob ay makausap ang dalaga. Alam niyang emosyonal lang ito ngayon, kaya nito nasasabi mga bagay na yon. Alam din ni Jacob na mahal siya ng dalaga. Yun nga lang, biglang naging masungit sa kanyang pagkakataon para malinis ang pangalan sa kasintahan. Ilang sandali pa'y bigla nang lumitaw si Rafael. Mabilis itong niyakap ni Charmaine, bagay na lalong ikinagulat ni Jacob. Babe, ano to? Huwag mo sabihin na sasama ka sa kanya? Babe! Parang tumigil sandali sa pagtibok ang puso ni Jacob. Obviously, Charmaine chose Rafael over him. He feels so devastated. He wants to shout her and tell her na wag sumama sa lalaking yun, ngunit wala siyang magawa dahil mukhang hindi na niya kayang diktahan ng nobya. Lagpas langit ng galit nito sa kanya. Sige na, dalhin niyo na siya. Tuluyan nang wala na nagawa si Jacob nang pagtuwang-tuwangan siya ng mga pulis na ipasok sa mobile car. Wala na ring silbing pagwawala niya sa loob ng sasakyan dahil umalis na sila Charmaine. Sumama na ito kay Rafael. Samantala, hindi na naitago ni Rafael ang labis na kasiyahan. Sa wakas ay nagising na rin si Charmaine sa laso na pagmamahal ni Jacob. Siya ang pinili nito kaya naman excited na si Rafael na iparamdam sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman. Charmaine, alam mo bang kanina pa kita hinahanap? Nag-aalala ko sa'yo sobra. Thank God, you're safe. Mahigpit niyang niyakap ang kaibigan. Ano ba kasi nangyari? Did he hurt you? Tell me, ano ginawa niya sa'yo? Kanina lang kasi nagmamadali pa itong umuwi kay Jacob kaya naman nagtataka talaga si Rafael. Malakas na hagulhol ang naging tugon nito. Ayoko muna pag-usapan. Masamang-masama talagang loob ko. Ang sakit, grabe. Rafael feel her pain. Basang-basa na kasi ang balikat niya ng luha. Sige lang, iiyak mo lang. Bukas na bukas pinapangako ko sa'yo na hindi ka na muling iiyak.
Salamat, Rafael. Ikaw na lang ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Samantala, pagdating nila sa bahay nila Rafael, ay kaagad siya nitong sinamahan sa guest room. Charmaine, magpahinga ka na muna ngayon. Free your mind from negative thoughts. Bukas na bukas ay ayusin ko na yung mga papeles natin. Alam ni Rafael na hindi magtatagal si Jacob sa presinto. Magkapangyarihan kasi ito at kayang-kaya nitong magpiyansa. Sa pagkakasuma niya, ay bukas ng ganitong oras pa ito makakalabas ng kulungan kaya kailangan niyang ilayo rito ang dalaga. Alam niyang hindi sila patatahimikin ni Jacob hanggang hindi nababawi ang nobya sa kanya. Papeles? Saan tayo pupunta? Anywhere, kung saan malayo kay Jacob. Hindi kanya titigilan, Charmaine. Masamang tao siya. He's obsessed. Pero paano yung pag-aaral ko? Ako nang bahala dun. I will help you with that. But for now, don't worry about everything. Just trust me. Sige, ikaw nang bahala. Para kay Charmaine ay hulog ng langit si Rafael. Alaki na pasasalamat niya sa Diyos at dumating ito sa buhay niya. Bihira na kasi makatagpo ng totoo sa panahon ngayon. Maraming nagpapanggap na mabait ngunit isa palang demonyo. Just like Jacob. Samantala, walang nagawang pera ni Jacob. Nag-overnight siya sa kulungan. Mamayang 11:45 PM pa raw siya pwedeng magpiyansa ayon kay Attorney Medrano. Kating-kati na siyang puntahan ng dalaga at pwersay nitong bawiin kay Rafael. He doesn't care kahit na magkapatong-patong pang kaso niya. Kung kinakailangang gumamit siya ng dahas ay gagawin niya. Sanay si Jacob sa maruming laro. Hindi naman siya makakarating sa tuktok ng walang-wala lang. Once he wants it, he gets it. Charmaine, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi ako papayag. Babawiin kita sa kanya. Samantala, dahil hindi rin basta-basta ang pamilya ni Rafael, marami itong koneksyon. Inabot lang ata ng 4 na oras ang pagpoproseso ng mga kakailanganin nilang dokumento para makaalis ng bansa. Charmaine, mamaya alis na tayo ng Pilipinas. Ayos ng lahat. 6 PM lilipad na tayo patungong Paris. Ha? Paano? Wala akong passport? Meron na, naayos ko na. Nagtaka naman si Charmaine paano yung nagawa ni Rafael. Hindi man lang kasi nito kinuha ang mga basic information niya. Paano nito nagawa ng ganun kabilis? Matalino si Rafael. Alam niyang matitrace sila ni Jacob kung saan man sila pupunta kung gagamitin nilang mga tunay nilang pangalan. Sinadya niyang ibahin ang mga impormasyon nila para iligaw si Jacob. Tsak na mababaliw ka sa kakahanap sa amin. Hindi mo na siya makikita. Sa isip-isip ni Rafael. Sa Paris ay doon niya pinaplano na bigyan ng magandang buhay ang dalaga. Doon sila mamumuhay ng payapa at naniniwala si Rafael na balang araw ay matututunan din siyang mahalin ni Charmaine. 5 PM pa lang ay nasa airport na sila. Sobrang balot din ng kasuotan nila para walang makakilala sa kanila. This is it. Iwan mo na dito sa Pilipinas sa mga pangit mong karanasan. Maging ang mga alaala mo sa kanya, kalimutan mo na. Wika ni Rafael habang hawak-hawak si Charmaine sa magkabila nitong balikat. Oo, Rafael. Pinapangako kung hindi ko nababanggitin ang pangalang Jacob kapag naroon na tayo. Kakalimutan ko na siya. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Jacob's point of view. Bullshit. Hindi ba talaga kayang gawa ng paraan? My goodness. Ilang oras na lang naman. Bakit hindi pa ako pagbigyan? Attorney Medrano, can you please settle this? Kanina pa ako naiinis dahil kahit nag-offer na ako ng 5 million, bilang piyansa hindi pa nila ako pinayagang makalabas. I am running out of time. Alam kong ilalayo siya sa akin ni Rafael. I need to do something. Mr. Jacob, you know na hindi nahihilot ng perang mga pulis dito. Hintayin mo na lang, total 4 na oras na lang naman. Tss, ang daming pwedeng mangyari sa 4 na oras. Putang ina. It's all Rafael's fault. Kapag nakita ko ulit siya'y babaliin kong maliliit na piraso ng mga buto niya. After 4 hours, at last nakalabas na rin ako. Tinawagan ko kaagad si Miller upang tulungan ako sa pagbawi kay Charmaine. Mabuti na kasi yung handa. Miller, magsama ka ng mga bataan. Motoridad kong sabi. Nauna na akong umalis para sugudin si Rafael. Sinend ko na lamang exact location kay Miller kung saan sila susunod. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, mabilis na ako nakapunta kila Rafael. It's past 12 AM already at tahimik ng buong kabahayan nito. Puro kuliglig na lang din ang naririnig kong ingay.
Charmaine! Sigaw ko. Wala akong pakialam kahit na makaistorbo pa ako ng mga natutulog. Rafael, ilabas mo si Charmaine! Kinalampag ko na malakas ang gate dahilan para lumabas muli ang matabang gwardya. Hoy, sino ba yan? Pupugas-pungas pa itong marap sa akin. Bigla ito napalunok at napahawak sa dibdib matapos ako mamukaan. Ikaw na naman? Ano na naman hubang problema? Bigla itong umamo. Walang magiging problema kung ilalabas niyo si Charmaine. Nasaan siya? Wala na akong oras para makipagkwentuhan. Kinumutan lang ako nito ng ulo. Boss, wala na po kasing tao dito. Ang alam ko, magbabakasyon daw muna sila. Hindi naman sinabi kung saang lugar. Kung si Charmaine pong hinahanap niyo, kasama po siya ni Sir Rafael na umalis. Ano? Ako nga iwag mo akong pinaglololo ko. Alam kong nandyan sila sa loob kaya ilabas niyo na siya. Siyempre, ganun talagang iuutos ni Rafael na sabihin sa akin. Pero malakas talagang pakaramdam ko na nandyan lang si Charmaine sa loob. Boss naman, nagsasabi po ako ng totoo. Sakto naman dumating sila Miller at 6 pa nitong mga kasamahan. Ayaw bang umamin, boss? Sige, kami nang bahala dyan. Matapang na bungad ni Miller. Mabilis nitong kinuwelyuhan ng matabang gwardya at pagkaraan ay mabilis naman niya itong sinikmuraan. Ah! Napaluhod ang gwardya. Mga boss, nagsasabi nga po ko ng totoo. Kahit i-check niyo pa po yung CCTV. Kaninang bago mag-alas 5 pa sila umalis. Wika pa nito habang namimilipit. No way, hindi ako naniniwala. Patingin ang CCTV at siguraduhin mong tugma. Ang mga pinagsasabi mo't makikita ko dyan kung hindi, huling araw mo na ngayon dito sa mundong ito. My nerves is starting to freeze. Paano nga kaya ako nagsasabi ng totoo itong matabang gwardyang ito? Eri po, ayan po, wala po sila sinabi kung saan sila pupunta. So totoo nga, base sa napanood ko sa CCTV ay mukhang desidido talaga si Charmaine na iwanan na ako. Pero hindi naman ako ganun nangangamba. Kung dito lang kasi sa Pilipinas ang usapan ay madali ko lang silang mahahanap. It is impossible na makalabas sila ng bansa. Nasa akin kasi mga papeles ni Charmaine at isa pa hindi nila agad yun mapaprocess in just 1 day. Nandito lang sila. Miller, let's go. Wala na ditong hinahanap natin. Mabilis ko na silang tinalikuran. Boss, tatawagan ko na bang iba pa nating koneksyon na maaring makatulong sa paghahanap kay senyorita? Okay. My thoughts are not good right now. My head is occupied with stress. I think I need to rest first. Bukas ko na lang ipagpapatuloy ang paghahanap sa aking fiancé. Madaling araw na kasi. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong panlalata sa tanang buhay ko. I can't even breathe normally. Ang bigat? Malungkot akong umuwi ng mansyon. Napakadilim ng paligid. Patay ang lahat ng ilaw. Parang ang lungkot. Bumalik ang lungkot sa bahay. Thinking na wala na si Charmaine sa kwarto. Hindi yata ako sanay ng ganito. Parang kailan lang, mainit niyang halikang nagpapaantok sa akin. Ang ginagawa namin sa kama ang gumigising sa akin dugo. But now, biglang nagbago ang lahat. Paano ko ipagtatanggol ang sarili ko? Pagpasok ko sa loob ng aking kwarto ay naamoy ko pa rin ang bango niya. Niyakap ko pang una na gamit-gamit niya, thinking na siya yon. Mukha akong tanga. Inaantok na lang ako dahil sa kakaiyak. Hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog pero ngayon ay alas 5 pa lang ng madaling araw at kaagad na akong bumangon. Hindi para pumasok sa kumpanya. Maaga akong gumising upang hanapin si Charmaine. Paglabas ko sa aking kwarto ay bigla ko napatingin sa gawing kaliwa kung saan naroon ang aking library. May narinig akong kaluskos at alam kong si Lucy ang may gawa nun. You deserve to be there. Bulong ko sa hangin habang naniningkit ang mga mata. Yes, buhay pa si Lucy. Hindi ko siya pinatay or should I say, hindi pa. I don't want to end her life easily. Gagawin ko munang impyernong buhay niya dito sa mansyon hanggang sa mabaliw siya. Ilang sandali pa'y nilapitan ako ni Manang Dolor. Sir, sino ho ba yung tao dyan sa loob? Pagtutukoy niya sa library. May naririnig po kasi akong kaluskos. Hindi naman siguro multo yun, no? Nagpapanggap akong natawa. Bakit naman magkakamulto dyan? Ikaw talaga, Manang Dolor. Tatalikuran ko na sana siya nang bigla akong may maalalang sabihin sa kanya. That place is private. Wag na wag mong tatangkaing pumasok dyan o kahit sino pa sa inyo. Siguro naman alam niyo kung paano ako magalit. Opo, senyorito. Naiintindihan ko po. Good. Kahapon pa hindi kumakain si Lucy ngunit wala akong pakialam.
Gusto kong pagsisihan niya ang pagbabalik niya sa akin. Dapat kasi hindi na niya ginawa. Ako kasi sinusumpa kong araw na nagkita kaming muli. Ito ang dahilan kung bakit nagalit sa akin si Charmaine. Sana, tinutuon na lang ni Lucy ang pagpapakamatay niya. Mamatay na lang siya. Samantala, pinatrace kong lahat ng CCTV na maaring dinaanan nila Charmaine at Rafael. This is not easy pero handa akong mag-ubos ng kahit na magkanong pera, matuntun lamang sila. Boss, dito na yung huling location na pinuntahan nila. Dito na kasi sila pumasok at nandito na rin yung sasakyan ni Rafael. Sa tingin ko nasa lupa sila hanggang ngayon. Sa isang luxury hotel dito sa Maynila kami dinala ng mga lead ng CCTV. Tama nga, nandito nga ang pulang Ferrari ni Rafael. Mabilis namin pinunta ng pinaka-reception area ng hotel at diretsahan ako nagtanong. Hi, I'm Jacob Cuevas, the owner/CEO of Luxury K Jewelry. Pwede ko bang malaman kung may naka-check-in ba rito na Charmaine Domingong pangalan? Mr. Jacob, we are very sorry to inform you that we protect our guest privacy. We can't give you any information regarding to your concerns. Tumanggi din ng mga ito na magbigay ng kopya ng CCTV. Magaling magtrabaho ang binatilyong yon pero syempre, mas magaling ako sa kanya. Okay, I understand. But I am looking for my fiancé. She left her phone. Hindi ko kasi siya makontak kanina pa. Pwede bang makisuyo? Ikaw na lang ang tumawag sa kanya? Ah, ganun po ba? Sandali siya may kinuha na isang papel na sa tingin ko'y listahan ng guest. Ano po ulit yung pangalan niya? Charmaine Domingo. Sir, wala po naka-check-in dito na Charmaine Domingo. Miss, sigurado ko nandito siya. Can you please manage to double-check it? Hindi ako pwedeng gaguhin ng receptionist na ito. Maliwanag na nandito pa sila dahil nasa labas pa yung kotse eh. Sorry, wala po talaga. Akala nila may isahan nila ako. Siguro hindi niya ginamit ang tunay niyang pangalan kaya walang Charmaine Domingo nakalista dito. That's not a problem for me. Ah, baka nauna ako sa kanyang dumating. Ako na lang mag-check-in. Naisip kong umupa ng kwarto upang may access ako sa loob. Mabilis kong tinext si Milo na bumili ng uniform na pang-utility upang malaya naming maisa-isang bawat silid dito. Hanggang sa yun na nga, nakasuot na ngayon ng pang-utility itong si Miller at isa pa niyang kasamahan. Isa-isa nilang kinatok ang mga silid. Kunwari maglalagay ng garbage bag sa banyo. Hindi naging madali para sa amin ang misyon na ito. Sa dami kasi ng kwarto at palapag ng hotel na ito tiyak na naabutin kami ng ilang araw sa paghahanap. May mga tao rin naman akong inupahan sa labas para kung sakaling lumabas sa mga ito ay walang magiging lusot. Makalipas ang 3 araw, nasuyod na namin nagkabuuan ng hotel na ito ng 2 beses ngunit wala kaming nakitang Charmaine. Naruroon pa rin ang kotse ni Rafael sa baba ngunit bakit wala rito? Boss, hindi kaya pa kanalang nilang ipark yung kotse sa baba? Feeling ko boss, nililigaw lang nila tayo. Napasuntok ako sa pader. Mukhang tama kasi si Miller. Iniligaw nga lang nila kami. Wala sila dito. Napuntusan ako ngayon ni Rafael, ngunit hindi pa rin ako susuko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap ang mahal ko. Dumiretso na muna ako sa aking opisina upang maglibang. Nalulungkot lang kasi ako sa mansyon kaya dito na muna ako maglalagi. Humahangos si Odette nang ako'y sinalubong. Sir, buti nandyan ka na. Ang dami niyo na po meetings na kailangang attendan. Unti-unti na rin po nakakahabol ang layon dahil sa sales. Odette, hayaan mo sila. I need to rest. Please, wag mo kong iistorbohin. Pumasok ako sa aking private room kung saan ako gumagawa ng mga alahas. Gaya ng dati, gagawa ako ngayon ng alahas dahil stress ako. Nagkulong ako sa loob ng 5 oras at paglabas ko na ng sabing kwarto ay isang obra ng nagawa ko. First time kong gumawa ng cheap na singsing, hindi ko ito ibebenta. Gusto ko lang maglibang. Isang singsing na may disenyong ahas ang ginawa ko. It reminds me of Benji and Rafael. Panglalaki kasi itong ginawa kong singsing. Cheap price because it is made with cheap materials. Walang gaanong value. Yan ang tingin ko sa mga ahas na katulad nila. Puro sila mga walang kwenta. Samantala, gabi na naman at muli na naman akong dinalaw ng matinding kalungkutan. 2 araw ko pa lang na hindi nakakatabing matulog ang aking pinakamamahal na si Charmaine ay parang katumbas na ng 2 taon. Babe, I miss you so much. I don't know what to do. Please come back to me. Ano ang mangyayari ngayon tuluyan ng iniwan ni Charmaine sa Jacob? Mahanap pa kaya siya ng binata?
Anong buhay naman kaya ang naghihintay kay Charmaine ngayong malayo na siya kay Jacob? Mahulog kaya ang loob niya kay Rafael? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.